Ang gabunan na aswang sa isla. Isang malayong isla na papaligiran ng madalalim na alon at mga batong matatalim. Walang nakatira roon, maliban sa isang nilalang na halos wala nang nakakaalala. Isang gabunan na aswang, nilalang ng gabi na nananahimik, ngunit mapanganib. Sa gitna ng karagatan, may isang maliit mabangka na lumulutang. Sakay nito ang isang babae, si Lyra. Sugatan, pagod, at takot. Tumakas siya mula sa mga piratang humuli sa kanilang baryo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng desperasyon at pag-asa. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng agos, hanggang sa umahon siya sa isang mapanglaw na pampang. Habang naglalakad siya sa buhanginan, dama niya ang katahimikan. Walang tao, walang apuri, walang bakas ng pamayanan. Ngunit sa bawat hakbang, tila may matang nakamasid. Sa kagubatan ng isla, isang pares ng pulang mata ang kumikislap. Ang gabunan na aswang. Sa simula, nagmamasid lamang ang nilalang. Pinapanood niya ang babae. Si Lyra naman, bagamat pagod, ay naghanap ng tubig at pagkain. Nakahanap siya ng mga niyog. Nakainom siya ng kaunting katas, ngunit ang gabi ay bumaba ng mabilis. Sa dilim, narinig niya ang mga yapak, malalalim, mabigat, ngunit mabilis. Hinanap niya ang pinagmumulan, ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Napatakbo siya at doon niya nasilayan ang hugis ng isang halimaw. Mahaba ang mga kuko. Nanlilisik ang mga mata at ang bibig ay puno ng matutulis na pangil. Ngunit hindi siya agad sinunggaban ng aswang. Sa halip, tumigil ito, tila naguguluhan. Dahil sa kabila ng kanyang uhaw sa laman, nakikita nito ang isang bagay kay Lyra. Isang takas, isang biktima, isang kaluluwa na walang tahanan. Dumaan ang mga araw. Si Lyra ay pilit na nabuhay sa isla, ngulit lagi niyang nararamdaman ang presensya ng aswang. Minsan, iniiwan siya nito ng isda o prutas malapit sa kanyang silungan. Ngunit sa tuwing magtatangka siyang lapitan, naglalaho ito sa kadiliman. Ngunit isang gabi, bumalik ang mga pirata. Sinundan nila ang bakas ng kanyang bangka at natagpuan ang isla. Galit na galit silang naghanap, dala ang mga tabak at apoy. Si Lyra ay nagtago, ngunit nahuli pa rin siya. At sa gitna ng kagubatan, sa oras na siya'y papapatayin, sumabog mula sa kadiliman ang gabunan na aswang. Nagkagulo. Ang mga pirata, isa-isang bumulagta. Ang kanilang mga sigaw ay nalunod sa kagubatan. Sa huli, naiwan si Lyra, nanginginig sa takot, ngunit nakatitig sa nilalang na nagligtas sa kanya. Matapos patayin ng gabunan na aswang ang mga pirata, naiwan si Lyra, nanginginig sa takot, ngunit nakatitig sa nilalang na nakatulong sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya inaasahan na sa likod ng itsurang nakakatakot, may mga matang puno ng kalungkutan at pag-iisa. Sa halip na tumakbo, iniabot niya ang kanyang kamay. Nag-atubili ang gabunan, ngunit sa huli, tinanggap nito ang kanyang haplos.
Sa gabing iyon, unang beses niyang nakaramdam ng init ng pagkalinga mula sa isang tao. Lumipas ang mga araw at linggo. Natutunan ni Lyra na tanggapin ang katauhan ng aswang. Unti-unti rin niyang natuklasan ang kanyang kabutihan kabilang sa sumpa. Naging tagapagtanggol ito ng isla at siya naman ay naging kasama nito, nagbibigay ng pag-asa at pag-unawa. Sa wakas, hindi na itinuring ni Lyra ang isla bilang kulungan, kundi bilang tahanan. Doon na siya nanirahan, malayo sa kaguluhan ng mundo, kasama ang nilalang na minsang kinatatakutan ng lahat. At sa ilalim ng buwan, madalas silang magkasamang nakaupo sa pampang. Ang babae at ang gabunan na aswang hindi bilang biktima at halimaw, kundi bilang dalawang nilalang na natagpuan ng pag-ibig sa gitna ng kadiliman.